masasabi ba ninyo, naging enabler ba talaga yung mga progresibong grupo noong panahong nangangampanya si Duterte? At can you confidently say na you did not support the presidential bid of then-President Rodrigo Duterte? Noong 2022 elections, ang sinuportahan namin ay si Grace Poe at si Chis 2016. Escudero. 2016. Pero hindi sila nagwagi. And then when Duterte became president, he promised a lot of things. And he showed a lot of promise. Sabi niya, siya ang kauna-unahang leftist president. Siya lang daw ang socialist president sa buong Pilipinas. He resumed the peace negotiations. He allowed activists na maging bahagi ng kanyang gabinete. Nangako siya nawawakasan ng ENDO. And bilang isang partido ng kaliwa, syempre, you welcome that. No? At titiyakin mo na siseryosohin niya yung kanyang mga pangako. So sige, sabi namin, yan ang gusto mong gawin, tutulong kami sa'yo. But after a few months, nakita natin mukhang mapapako yung pangako. No? Kaya 6 months pa lang, nagbabangayan na kami, especially sa issue ng killings. Marcos Burial. And then yung Marcos Burial. So after a year, ang sabi na wala nang patutunguhan to. So mula noon, kami na ang pinakamatinding naging kaaway ng gobyerno ni Duterte. Sa tingin nyo, wala na magandang nagawa si President Rodrigo Duterte during his term? Wala. Kung meron man, nabura lahat yon ng extrajudicial policy niya, extrajudicial killings, yung corruption na lumalabas ngayon, lahat ng pang-aabuso na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon.